Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Claire Castro nagsumbong sa Canadian Police matapos sigaw-sigawan ng mga Pinoy. Humingi umano ng tulong sa Vancouver Police si Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro matapos siyang sundan at sigawan ng ilang Pilipinong nagpro-protesta sa Vancouver, Canada. Sa mga kumakalat na video, maririnig ang mga Pilipino nang sumisigaw, "Shame on you, Auntie Claire! What a crybaby!" At "makapal ang muka." Habang sinusundan si Castro, may ilan ding nagpahayag ng kanilang pagtutol sa administrasyon at nanawagang ibalik umano ang flood control funds sa taong bayan. Sa isang bahagi ng insidente, sinabi ng isang opisyal ng Vancouver Police, "You can film all you want, no problem. Just let them be." Pabayaan mo lang. "We are harmless." Iginit naman ng ilang nagpro-protesta na mapayapa ang kanilang pagkilos. "We are harmless. No, we are not violent." Sigaw lang yan. Yan ang style Pinoy. Batay sa mga video na kumakalat online, walang naitalang physical na konfrontasyon at nanatiling nakabantay ang mga pulis habang nagpapatuloy ang sigawan. Ako, napanood ko mismo itong incidenting ito is meron nga nagmura, PI. PI mo! PI mo! Kasi nga naman, ang mukha ng presidente ay si Claire Castro. Siya pa naman ang tagapagsalita. Sinungaling yan! Sabi pa ng ibang naralista eh. Kasi kung ano-anong pinagsasabi, pinagluluko niya ang mga Pilipino kung ano-anong pagpapaliwanag na klaro naman na iba ang nangyayari on the ground, iba naman ang sinasabi ni Auntie Claire. Kaya, hindi mo talaga maiwasan magalit ang taong bayan. Well, expected na ni Auntie Claire yan. Alam man niya na divided na ang taong bayan. May mga diehard Duterte supporters na nagkataon na mas marami. Meron ding Marcos loyalist, may mga dilawan. Kaya yung walang problema ni Auntie Claire sa mga loyalist at mga dilawan. Kasi magkakampi na yan Unipink na. Ang problema, ang daming mga DDS. Kaya ito ngayon, sumisigaw sila. Salamat na lang dahil sa Canada, nandyan ang demokrasya. Kaya sabi ng pulis na you can film or you want. Ganyan lang talaga. Salita lang. Mas ganan nga ako sa Pinoy, madada lang sa social media, bas ng bas. Kaya lang, pagdating na sa physical, yung violence, wala. Hindi tayo katulad ng Indonesia, hindi tayo katulad ng Nepal. Yan ang maganda sa atin. Kaya lang, humanda ka. Dahil kung galit na mga Pinoy, ibas ka nila. Kaya ang mga senador, di ba, kawawang mga senador na binabas, Senator Subiri, umaaray na sa buzzers. Mga karamihan sa senador ng Gatchalian Black, naka-off ang comment section. Hindi ka makakomment. Pati yung bilang ng laugh, angry emoji, hindi mo na makikita. Kasi ako, ano ko na lang, pag nakakita ko ng mga post na pwede kong i-laugh emoji, laugh ako ng laugh. Sabi ko, sa laugh emoji ko lang maipapakita ang aking galit sa gobyernong ito. Laugh lang, tawa-tawa. Huwag yung galit kasi kung galit, something emotional na yun. Tinatawa na lang. Wala kayong silbi. Hindi ako naniniwala sa inyo. Yan. So,
Good luck na lang, Auntie Claire. Hindi mo masisisi ang mga galit na Pinoys dyan. Kung ano kasi ang iyong itinanim, yun din ang anihin. Kung inayos lang sana ng Marcos Jr. administration ang pamamahala ba, yung good governance, walang ganito. More than 3 years na, anong naibigay ng Marcos administration? Flood control is scandal. Yun ang pinaka-the worst. Meron isang vlogger na paliwanag 5 dahilan kung bakit galit na galit ang mga Pinoy sa Marcos Jr. administration. Ang number 1 na rason is flood control scam, corruption. And I agree. Pangalawa is yung bad economy. Ang taas ng presyo. Ano pa? Pangatlo is yung unity, yung ginamit lang si Duterte para manalo. Ano pa? Yung hindi natutupad na mga pangako. Mga ganun. And then nakalimutan ko na yung panglima. Kaya lang, ang pinakasentro na galit ng taong bayan is corruption. Pero yan, hirap na hirap tayo maghanap buhay. Magbubuwis ka, tapos ang buwis mo, mapupunta lang sa maleta. Tapos, niloloko pa tayo. Mahiya naman kayo. Kala mo, totohanan ng papanagutin ng mga magnanakaw, yun pala, cover up lang ang nangyayari. Ay talagang galit. Tapos, ito pa pala, ang isang rason bakit galit ang mga Pinoy, yung selective justice nila. Kung kasamahan, ligtas. Kung kalaban, oposisyon, kaso. Yun, kaya galit ang kaya salamat sa Iglesia ni Cristo na nagsagawa ng 3 days rally. Patikim lang yun. Expect something more. Hinihintay lang natin kung ituloy ba nila na lalabasan ng warrant of arrest si Senator Marcoleta. Pag nangyari yan, aristoy ni Kulong, nako. Nakikita ko na, mayroong we are one nga. Hindi papalupig ang Iglesia ni Cristo. At salamat naman at ang daming sumusuporta sa Iglesia. Katoliko, Baptist, Protestant, born again, Adventist, Muslim, nagkakaisa na in support. We are one ng Iglesia ni Cristo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Pero na anak ko diri sa gipatindog nga balay sa natabangan na muugyero. So umuuna ni ang iyang pag-atupan karon. So umuuna ni ang yero nga among gihatag nga ilang i-atop karon. So mag-atop na ni sila. O karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nag-atop na gyud ang gitagaan ani. Salamat kayo sa nagatag og sen kay dili makagloon sa akong mama. Natunta sa Ginoo nga mapadayon ning paghatag sa sen aron dagan pa kayong matabangan. So pila na katuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama? 7 na. 7 na katuig.
So karon pa mo nakabalay. Karon pa kay naay naghatag og yero. Oo, so pila ka buok imong anak? Duwa, So duha. Aya pa gid nakabalay. aya pa kay Mm. naay nagtabang nga Ginoo. So salamat kaayo.